Okay, situation. The structure shown was designed to support a 30 kilonewton load. It consists of a boom AB with 30 by 50 millimeter rectangular cross-section and a rod BC with 20 millimeter diameter circular cross-section. The boom and the rod are connected by a pin at B. So, saan na yun? Bali, ito yung B, no? Baka hindi nakikita. Ito yung B, ito yung A, tapos ito yung C. Ayan. So, sabi niya, yung boom AB, ito yon. Yung cross-section niya, solid lang na 30 by 50, no? So, solid ito na 30 by 50. Rectangular cross-section. Tapos yung rod BC, ano naman, circular. So, circular to. Okay, tapos the boom and the rod are connected by a pin at B and are supported by pins and brackets at A and C. So, may pin at saka bracket daw dito. So, bali yan, bracket yan, tsaka to. Okay? Tapos kita naman dito sa part na to yung mga specification ng connection nila. Halimbawa, sa bracket na to, pag tumingin ka sa top view, ito makikita mo. Okay? Tapos naman, ito namang bracket na to, pag tumingin ka ulit dito sa bandang top view, ito naman yung makikita mo. So, pansinin nyo na kagad, ito, subject sa double shear. Ito naman, subject sa single shear lang. Kasi isa lang yung ano eh. Ito lang tsaka ito yung kinonect. Yun. Kapag double shear guys, ano yun eh, naka-sandwich. No, ito naman kapag side by side lang yung pagkakatusok, ano, or pagkaka-connect, single shear lang yun. Okay? But the more complicated part here is itong part na to. Pag tumingin ka sa top view, ito yung makikita mo. Okay? And then kapag tumingin ka sa view na to, sa side or sa harap, no, ito naman yung makikita mo. Okay? So, bago natin problemahin yon, tignan muna natin yung mga tanong kasi sa board exam naman, hindi naman lagi na kung saan yung complicated, yun lagi yung tanong. Basahin mo muna, no? Basahin mo muna kung ano yung mga tanong. So, unang tanong, calculate the normal stress in boom AB. Indicate if tension or compression. Oh, napakasimple nung number one. Hinahanap lang yung stress dito sa member na to. Di ba? Eh, di ba yung member na yan, sabi natin, ang dimension niyan, 30 by 50. So, may area ka na. Ang kailangan mo na lang, force. So, madali na yung force na yan, no? Dito lang tayo, magme-method of joint lang tayo dyan. Masolve na natin yan. Okay? Sige. Doon muna tayo mag-focus sa number one. So, we can analyze at B. Kasi ano lang naman eh, dalawang member lang naman eh. Kaya kaya yan, sa B na lang. So, ito kunwari yung vertical, horizontal. Tapos assume ko na lang to na tension. Okay, tapos ito nga ay downward 30. Tapos yung AB, um, para mabalance eh. Pero pwede mo i-assume na tension. Sige, assume na lang natin na tension para wag na tayong mag-isip. So, bali, ito ngayon yung force sa, ano to, BC. Ito naman yung force sa AB. Tapos ito yung 30. Tapos, pwede natin kunin yung angle dito, pero may height ka naman, tapos may run ka naman. So, yan na yung rise over run mo. Okay, 800 to 600 to. Or pwede i-simplify yan. I think meron silang simplified. 600 over 800, divide mo lang. 3 is to 4. So, 3 vertical, 4 horizontal. So, pwedeng gano'n na lang para maikli. 3, 4. So, malamang 5 to. So, yun na lang. Yung slope nito ay 3, 4, 5. Okay, so ready na tayo mag-take ng summation ng forces. Umpisahan natin sa Y para may mas-solve na kagad tayo. So, we have PBC. Ang Y component ay 3 over 5 upward, tapos downward itong 30. So, ma-solve na kagad natin yung 4 sa rad BC. 30 times 5 over 3. So, that gives us 50. Positive, so tama yung assumption ko na tension, no?
ano to, kilonewtons. Okay, and then let's take summation of forces X is equal to 0, assuming to the right positive. So we have negative PAB, tapos negative PBC times 4 over 5 is equal to 0. So lalabas na PAB ay negative. So negative 40. So ibig sabihin baliktad na dapat ano siya, to the right or compression. Ito tension. Okay? So to answer number one, pinapahanap lang yung normal stress. Tapos indicate if tension or compression. O di, ano ba area ng AB? Di ba sabi nga natin, ang area nito, ang area niyan, ganito lang. Ito yung area niyan. That is, ano yan? 30 by 50. Okay? So, ang stress sa BC ay equal sa 40 over 30 times 50. Tapos gawin na lang natin itong megapascal. Kasi megapascal ate required. And megapascal yung required. So, dapat naka-Newton yung numerator tapos naka-millimeter squared yung denominator. So, that is 40,000 over 30 by 50. So, that gives us 26.67 megapascal. So, that is the stress in AB. Compression, no? Compression. Bago natin makalimutan. So, letter A. Okay, next. Calculate the maximum shear stress in pin at B. So, ito na nga. No? Pinapahanap na yung maximum shear stress dito sa pin na to. Okay, so para malaman yung maximum shear stress sa pin na yan, medyo kailangan natin i-ano. Kasi ano eh, kagaya ng sabi ko kanina, kapag dalawa lang naman na member yung nakakonect, whether you analyze sa labas or dun sa middle segment, it will be the same. Pero take note dito, ang nakakonekta ng mga member ay tatlo. No? Ano yung tatlo na yon? Etong nasa gitna na to, eto yan. Connection niya dun sa ano, dun sa rad. Dun nasa gitna. Okay? Kasi itong dalawang to, eto yan. Connection niya dun sa boom. Tapos, itong nasa gilid, ito na to, yung parang pa-V, yan yung connection niya doon sa load na in-apply. So, meron pang connection sa labas na load. Okay, kaya kung kukulayan natin, siguro maganda kulayan natin, ano? Yung nasa labas, ito yun. Yan yun. So, ito yun. Yan. Ito rin yun. Okay, so ito rin yun. Tapos, ito rin yun. Ikumpletuhin na natin. Tapos, yung sa ano naman, yung sa AB, ito naman. Yan. Ayan, ito rin yun. Saan pa? Ito. Ayan. So, di ba? Madali lang engineering. Eh. Kulay-kulay ka lang, di ba? So, ito rin yun. Bali, nasa ilalim to, nasa likod. Tapos, lastly, ito nasa gitna. Ito yun. Ito naman yung rod dun sa taas. Saan pa? Ito. Yan. Ito. Siguro medyo na-imagine na natin, ano, kung ganyan, may kulay. Okay? Alright. Sige. So, ngayon, ang gawin natin, i-analyze natin yung pin na to. Itong pin na to na yung importante. Number 2. So, yung pin na yan, palakihin na siguro natin as much as possible. So, yung pin na yun. Ayan. Okay? Di ba may nakakonekta sa kanya sa pinakalabas na dilaw? Ayan. Tapos may nakakonekta sa kanya sa bandang loob na green. So, yung nakakonekta sa kanya na green. Tapos meron din dito sa kabila. Ayan. Okay?
And lastly, may nakakonekta dito sa pinakaloob na pula. Okay, so lagyan ko lang ng direction saan papunta yon. Etong direction ito, pataas to eh. Itong pula na to. Kasi yun yung dun sa rad. Tapos ito namang green na to, papunta yan dito eh. Bali, magko-connect yan sila dito eventually. Papunta yan doon sa, papunta yan sa horizontal dito. Papunta doon sa A. Yan. Papunta yan doon sa A. Tapos itong dilaw na to, balikan natin yung figure, no? Yung dilaw na yan, ito yan eh, nakasabit. Yan. So, nakasabit siya. So, bali dito yan sa baba papunta. Sensyahan nyo na yung drawing natin, pero we just want to visualize it properly. So, bali itong nasa baba, ito yung meron nakakabit na 30 kilonewtons. Okay? Tapos, ano pa? Tapos, since alam natin na ito konektado naman sa ano eh, sa rad, medyo ano na natin to, gawin na natin parang solid. So, nakakonekta to sa rad. So, ibig sabihin dito, merong force na tension. Ito yung force sa ano yun? BC na equal sa 50. Okay? Tapos dito rin may force, di ba? May force din dito, which is compression, no? Based sa analysis natin, na 40 kilonewton. Ayan. Okay? So, yun yung mga force na magbabanggaan papunta doon sa pin. Okay? And ngayon, anong importanteng mga parts ng pin yung kailangan natin i-analyze? Okay? So, etong parts na to, kung saan sila magkakaroon ng interface or ano bang ibang term na pwedeng gamitin. Kung saan sila merong um, adjacency or yung pagkakatabi, no? Bali dito, ito importante to. Yan. Tapos ito na naman, katabi yung green tsaka yung pula. Sa inyo mga portion na ano eh, delikado sa shearing. Bakit po? Kasi yun yung magkakaiba na yung mga hatak, na magkakaiba yung hila. Dito kasi hinihila papunta doon. Tapos ito tinutulak papunta doon. So yun yung merong mga may mga discrepancy sa forces. At dahil doon, magkakaroon doon ng shearing, no? Delikado siya sa shearing. Okay? So dito, we are now expecting na yung mga stresses doon sa iba-ibang location is magkakaiba-iba. Okay? So, pero i-breakdown ko lang, no? I-breakdown lang natin. So, take note na itong 40 kilonewton na to acting doon sa buong, no? Buong member. Pero take note na yung member na yun, nahati dito sa side na to tsaka sa side na to. 'Di ba? Parang nahati siya eh, dito. So, galing dito, 40 yon. Itong 40 na to. Pero, yung matatransmit na lang dito sa upper portion tsaka dito sa lower portion is kalahati na lang, no? Kalahati na lang. So, ibig sabihin, yung matatransmit dito sa green na to, tsaka sa green na to, bali tig 20 na lang sila. Okay? Pero dun sa pula, ito sa pulang to, full pa rin na 50 kilonewton, no? Tapos sa dilaw, pansinin nyo rin, yung 30 na to pababa. So, pero pinaghatian ng dalawa sa gilid. So, ibig sabihin, yung matatransmit na lang dito na force, dito, at saka dito, ay tig 15 na lang. Okay? So ngayon, mag-umpisa na tayong mag-analyze. So umpisahan nating i-analyze ang ito tawagin natin to na ito, yung plane na yan. 1, no, plane 1. So pag letter na lang, letter baka kasi nakakalito. Ano ba? Plain small letter A. Yeah. So sa plain small letter A, isolate natin itong nasa kaliwa. Bali ito 'yon. Tapos may nakakabit sa kanya na ganito. Okay, tapos meron ditong 15 kilonewton. Okay? And kapag ina-isolate mo itong nasa dulong yan, yan lang yung force na nag-a-act. So, ibig sabihin, yan lang ang kailangan i-resist nitong cross-section na to.
So, yun yung kailangan kontrahin itong cross-section na to. So, ang kukontrahin niya lang na force ay 15. Shear force sa A. Okay? So, kung yan lang yung kukontrahin niya, then makakompute natin yung stress dito. Shear stress dito sa A na to. And that is 15 kilonewton. Gawin na nating Newton para maging megapascal. Tapos yung area is area lang ng circle. Tapos isa lang kasi under single shear lang siya. Kasi ang inanalyze na natin ito nasa pinakagilid or pinakadulo. So kapag ganyan, ang area natin, nga pala, anong area ng pin? Um, nasa figure. Ayun, nasa figure. Ito, 25 millimeters. No? 25. So pi over 4 times 25 squared. So therefore, the shear stress for that specific location will be 15,000 over pi over 4 times 25 squared. Okay? And that gives us 30.56 megapascals. Okay, and you might be thinking, baka ito na yung sagot. Kapag tumingin ka sa choices, ayun, meron 30.5 doon. Baka nga, no? Kaya lang, take note, ang tinatanong sa atin, maximum. So, hindi tayo sigurado, mamaya, hindi naman yun yung maximum. And sabi ko nga kanina, hindi naman necessarily na kapag ka ganito, parehas lang yung analysis sa magkabilang tulo. Nagkakaiba na kapag more than two na yung na-connect na segment or rather members. Okay? So, ngayon, kailangan natin mag-analyze ng iba pang location. So, ito namang location na to, itong nasa loob konti, ito. Yan. Tawagin natin na B, no? So, yung B naman na yon. So, once again, drawing natin. Okay, so ano yung mga nakakonekta dyan? May dilaw, tapos merong green na galing doon sa ano, A, ayan. Okay? Tapos yung mga forces, dito may 15, tapos ito may pa-forward na 20. Okay, so ito yung medyo tricky ng kaunti. Ano ngayon yung force acting on this cross-section? So again, single shear pa rin yan, no? Single shear pa rin. Pero ano yung force acting on that? Okay, so the force acting on that will be the resultant of these two, yung total nitong dalawa. Take note na ito bababa, ito pa horizontal. So ibig sabihin yung resultant niyan, no, na force acting on that. So parang paganto siguro 'yun, yung resistance na 'yun, pag ganyan naka-incline. So yan yung shear sa section B. And that would be equal to the square root of 15 squared plus 20 squared. Kasi kailangan natin yung resultant shear. So square root of 15 squared plus 20 squared. And that gives us 25 kilonewtons. So yan naman ang kailangan i-resist na tong section na to. So therefore, ang shear stress sa section na yan ng pin will be 25, gawin nating Newton, over area. So again, single shear lang kasi ang ina-analyze lang natin yung kabilang side. So pi over 4 times 25 squared. And this right here would give us okay, 50.93 megapascal, which is mas malaki. So wala na tong una, no? Maliit lang pala yung shear dun sa dulo. Okay, so what else? No? Ano pa bang iba? Ano pang ibang pwede natin na i-analyze? Okay? Kapag in-analyze natin itong gitna, no? Kunwari itong gitna i-analyze mo. Pakita ko lang ah. Ayan yung gitna. Tapos ito yung pula. Ito yung rod na nakakonect. No? Tapos mayroon dito ang force na 50. Yung force sa BC ito. So ngayon, ang magre-resist niya na area, dalawa. Double shear.
Tapos yung i-resist nila na force, ito lang, 50, no? Yung 50 na yan. Total na i-resist nila. Yung 50 lang, wala namang iba eh. Okay, so ibig sabihin dito, ang shear stress naman, pakita ko lang sa calculator na mabilisan. Ang shear stress ay 50, yung total, tapos yung area, ito pa rin, pero double shear, kaya magta times 2. Pansinin nyo, parehas lang yung lalabas. Kasi itong nasa gitna, no, itong nasa gitna na to, yung pinag-uusapan natin na cross section, ito pa rin. Ito pa rin. Itong part na to, ito pa rin 'yon. Kaya we are expecting na same lang talaga 'yon, no? So ngayon kapag ang ina-analyze naman natin itong kabilang dulo, bali, yung stress dito at stress dito same lang. Yung sa dulong to, we can expect na yung stress niyan parehas lang sa stress na nandito. Kaya lalabas yan, ito lang din. So in short, ang pinakamalaking stress sa pin ay ito na. Okay? So therefore, this will be our answer. And that would be 50.93 or 50.9 megapascal. Okay? And lastly, no, calculate the bearing stress in the bracket at A. So ano naman yung bearing stress dito sa bracket sa A? So dito tayo titingin. So specifically, ang tinatanong niya, bearing stress doon sa bracket. Itong part na to. So i-drawing natin para maipakita. Number 3. So yung bracket na yon, ganito ang itsura nun. So ganyan siya, no? Okay? So parang ganyan yung itsura niyan. So tapos nandito yung member natin, nakapasok dito. Yung boom AB. Okay? Tapos meron tayo ditong pin. Punta doon. Ganyan, no? Merong pin dyan. Di ba? Okay? Tapos, ito yung AB, yung bracket. Okay? So, etong AB, meron ditong compression na ilan nga yun? 40 ba yun? 30. Ito 40, no? 40 kilonewtons. So, yung 40 kilonewtons na yan, ano yan eh, babangga yan doon, di ba? Babangga doon. Tapos, ang babanggaan niya, yung, ano na to, itong area na to, nung pin. Tapos, itatransmit nila yon dito naman sa kabilang pin. So, ibig sabihin, itong bracket na to na dalawa, ang magiging reaction nun ay kalahati. Tig-half sila. Okay? Yung magiging reaction nun ay tig-half. Okay? So, ibig sabihin, yung area na i-resist, so balik 20 lang to, no? Okay? So, ibig sabihin, yung area na ho kontra, yung projected area, ito. Yun yung projected area. Di ba pag bearing stress, ano gagawin mo rectangle? Ito rin. Yan. Yan yung projected area natin. Na kung saan yung sukat na to is yung diameter nung butas. I mean diameter rather nung ano, nung pin. So ano ba yung diameter ng pin dito? Ito, 25. So this is 25. Tapos yung sukat na to, okay, which is yung magiging yung length ng bracket ito, yung length na to ng bracket. So itong 25 na to. So 25 din. Ayan. Okay? Therefore, yung magiging shear stress sa bracket, I mean bearing stress pala, bearing stress
sa bracket at A ay equal sa, so dalawa yung way ng pag-analyze. Kung i-analyze mo isang side lang, halimbawa isang side lang, no? One side only. Okay, so yung force mo dun sa isang side, 20 kilonewtons. 20 kilonewtons. Tapos yung area natin, itong area ng isang side, which is 25 by 25. Okay? Tama yon, no? Tama yon. Pwede rin naman na both sides yung i-analyze. Kapag both sides, yung magiging computation natin sa bearing stress would be, since both sides, the total niyan, 20 plus 20, 40. No? 40 yung total na force. Okay, over yung area mo, total area din. Na kailangan kapag ka mag-analyze ka sa P over A, yung P mo total, yung A mo total din. Kapag yung P mo single lang, dapat yung area mo pang single lang din. Ganon yung rule, no? Kailangan yung force sa ibabaw tsaka sa area sa ilalim should correspond with one another. So anyway, sa total area, that's going to be 25 times 25, tapos ganon din naman yung area dito, so times 2 na lang. And tama rin to. And in fact, parehas lang yung magiging sagot niyan. So that is 20,000 over 25 squared. So that's 32. Kung gagawin mo naman yung isa, no, 40. Klaro naman kasi times 2 dito. So parang nag-divide ka lang din. So 32 din. Okay, so our answer is 32. That is the bearing stress in the bracket. So for number 3, the answer is 32. Okay, and that's how we solve this particular problem.